wabarakatuh. Inshallah, ngayon magsisimula na tayo inshallah. Hindi na natin hihintayin yung mga kasama natin nang sa gayon ay hindi tayo matagalan nila. Inshallah, sa pagkakataong ito at sa mga susunod na talakayan ay hindi ko na pahahabain inshallah yung oras na igugugol natin, gagawin lang nating 1 oras nila. Nang sa gayon ay hindi mahirapan yung nag-ooperate ng MS Teams natin, gayon din sa mga kasamahan natin na naririto ngayon. Nang sa gayon ay hindi talaga hindi natin makuha yung mahabang oras ng bawat isa. Bidnillah inshallah, magsisimula tayo. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna tuqan wassalahan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon inshallah sisimulan natin ang talakayan hinggil sa bagong aralin na ating nakuha nung nagdaang linggo hinggil sa 3 usapin na napaka-importante na kailangan nating malaman at maintindihan nang sa gayon ay maisagawa natin ito ayon sa alituntunin na binigay sa atin ng Islam at nang sa gayon ay makuha natin ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang gantimpala na kanyang igagawad sa atin na ating makikita sa huling araw. Bilang pagbabalik-aral ay ating nakuha ang unang usapin na kung saan isa sa 3 usapin na obligado nating maintindihan at isabuhay o isagawa ang pinag-uutos na kaugnay sa ating nabanggit. Ang una, bilang pagbabalik-aral, babasahin ko lang muli. Annallaha khalaqana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Al-ula, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalah bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wad-dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulah fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhadhan wabila. Ating nabanggit nung una na katunayan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha tayo. Lahat ng ating nakikita at hindi nakikita, ang tagapaglikha niya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At wala nang ibang tagapaglikha na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din, ang lahat ng mayroon, ibig sabihin everything that exists, ang lahat ng ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naabot man ito ng ating kaalaman o hindi, ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang daigdig, ang universe, at ang lahat ng everything that is beyond the universe, ang lahat ng ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa razaqana, at binigyan ng Allah ng biyaya ang lahat ng kanyang nilikha. Halimbawa na lamang tayo, ang biyaya na makapagpahinga kapag tayo pinapapagod, ang biyaya na makakain, biyaya na may kakayanan na uminom, biyaya na may kakayanang makinig,
magsalita, gumalaw, ang biyaya na magkaroon ng bahay, biyaya na magkaroon ng anak, magkaroon ng asawa, biyaya na matuto, makapagsulat. Lahat ng ito ay biyaya mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At may mga biyaya na kung saan ay dinadaan ito ng Allah sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Gaya na lamang ng biyaya na masagip mula sa kapahamakan, maaring sa tulong ng kapwa-tao o gamit o sa paraan ng ibang nilikha ng Allah. Ngunit ito ay mako-consider at mapapabilang na isang biyaya sapagkat ikaw ay nailigtas mula sa kapahamakan. Gayon din halimbawa, kung ikaw ay may problemang pinansyal at ikaw ay naghahanap ng tulong. Pagkatapos ay may dumating na kaibigan at nagbigay sa iyo ng sadaka o ng zakah. So dinaan ng Allah ang biyaya sa iyo sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Gayon din halimbawa, ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral at naghanap ka ng trabaho. Ngayon nakapasok ka sa gobyerno, naging isa kang empleyado sa gobyerno. Ang araw-araw na kinikita mo, ito ay biyaya mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dapat nating ipagpasalamat dahil ang lahat ng bagay na ating natatamasa, kailangan nating ipagpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala upang sa gayon ay pagpalain ng Allah ang biyaya na binigay sa atin. May mga tao talaga na kung saan ay ungrateful sila. Ibig sabihin, hindi sila mapagpasalamat sa mga biyaya na binibigay ng Allah sa kanila. May mga tao na kung saan ay naghahangad pa ng sobra at hindi kontento sa kung ano ang binibigay sa kung ano ang biyaya na natatamasa nila mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. May mga tao na kung saan ay hindi nila pinagpapasalamat sa Allah ang bawat biyaya na kanilang natatanggap. Pakinggan natin ang aya na kung saan nung tinanong ang Musa alayhis salam na nabanggit sa banal na Quran, ikinuwento ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pangyayari sa buhay ng Musa alayhis salam. Nung siya ay tinanong kung ano yung nasa kanyang kamay, faqala, ang sabi ng Musa, hiya asaya, ito ay aking tungkod, atawakkau alayha wa ahussu biha ala ghanami waliya fiha ma'arib ukhra. Sinabi ng Musa alayhis salam na ito ay aking tungkod na ginagamit ko, atawakkau alayha, ibig sabihin ginagawa kong sandalan o kaya support nang sa gayon ay makatayo ako. Wa ahussu biha ala ghanami, at ginagamit ko ito upang ginagamit sa tupa o kaya sa pag-aalaga ng kanyang mga inaalagaang tupa gaya ng kambing, gaya ng kalabaw o kaya gaya ng yung bakara, kaw at iba pang mga bagay. Waliya fiha ma'arib ukhra, at iba pang mga benepisyo na makukuha dito. Ganon ang katangian ng mga anbiya o kaya mga sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung saan kahit sa pinakasimpleng biyaya ay nababanggit nila ang maraming kagamitan nito o kaya usage o benefit nito. Kaya lagi nating ugaliin ito dahil sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala in syakartum la azidannakum. Kung tayo ay magpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, katunayan na dadagdagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga biyaya na binibigay sa atin. So ating pakakatandaan na walang ibang lumikha sa atin maliban ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang Allah ang nagbigay sa atin ng biyaya. Walam yatrukna hamala, at hindi tayo nilikha ng Allah na walang layunin o kaya walang purpose. Bal arsala ilayna rasula. Hindi tayo nilikha ng Allah na pinabayaan lamang. Gaya ng pagkakaintindi ng karamihan na kung saan sa kanilang pag-iisip o kaya sa kanilang hinuha na nilikha sila sa mundo at upang i-enjoy yung life. Kaya palagi nilang sinasabi na enjoy your life. Yon ay isang malaking kamalian. Dahil tayo ay nilikha hindi upang mag-enjoy.
Dahil kung yun ang purpose ng ating pagkakalikha, kung ganun ang ating paniniwala, ay makakalayo tayo mula sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malilihis tayo mula sa katuruan ng reliyong Islam. Kaya napaka-importante bilang isang Muslim, pag-aralan ang ating relihiyon. Ito ang pagkakaiba natin sa Kristiyano at sa mga Hudyo at sa iba pang mga relihiyon na kung saan ay obligado sa atin na pag-aralan ang Islam. Obligado sa atin na pag-aralan ang reliyong Islam. Hindi tayo sumusunod lamang sa kung ano ang ating naririnig. Hindi tayo gaya ng mga Kristiyano na kung saan kung ano yung sinasabi ng kanilang pari ay doon lamang, yun na yung kanilang relihiyon, yun na yung kanilang paniniwalaan. Ngunit ang Islam hindi po bulag na pagsunod ang Muslim. Ang Muslim ay hindi bulag na pagsunod. Kaya't inuutos sa atin na pag-aralan ang ating relihiyon. Nang sa gayon ay malaman natin at mabigyan ng solusyon ang mga kinakaharap nating usapin o mga bagay na nais nating maunawaan. Lalong-lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ulitin ko ang sabi ng may akda, walam yatruk na hamala, at hindi tayo pinabayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang layunin at hindi tayo nilikha na walang purpose. Bal arsala ilayna rasula. Bagkus ay pinadalhan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng propeta upang maging gabay sa ating pamumuhay at kung paano natin isasagawa ang pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang propeta ang magiging gabay. Gabay para sa lahat ng tao at sa lahat ng nilikha nang sa gayon ay makuha nila ang nang sa gayon ay makuha nila ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at magtagumpay sila sa mundo, lalong-lalo na sa huling araw. Kaya't kung kung ating makikita, walang sinumang propeta na na-record ang talambuhay, ang kanyang talambuhay na kompleto. Maliban sa propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil bilang panghuling sugo at panghuling propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinangalagaan ng Allah ang propeta Muhammad. Ang kanyang katuruan, ang kanyang hadith ay pinangalagaan ng Allah hanggang umabot ito sa ating kapanahunan. Wala sa kanyang mga galaw, mula sa kanyang mga salita o kaya desisyon, maliban ang lahat ng mga ito ay naisulat sa lahat ng sa iba't ibang mga aklat, naisulat at naisalaysay hanggang umabot sa ating kapanahunan. At gaya ng ating nabanggit, walang sinumang propeta na naitala o na-record ang kanyang talambuhay na kumpleto maliban sa propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang propeta Muhammad ay tao gaya natin. Ang kanyang pananatili sa mundo ay kakaunti lamang. Binigyan lamang siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng 63 taon upang mamuhay sa mundo. So paano darating ang kanyang katuruan sa kanyang mga huling ummah o mga nasyon na isisilang sa hinaharap gaya natin? Sa paraan ng ginawa ito ng Allah sa paraan ng pangangalaga ng kanyang katuruan. Kaya tayo ay kahit wala na sa ating piling ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ngunit parang naririto pa rin ang propeta Muhammad sa tuwing naririnig natin ang hadith ng propeta Muhammad. Maliban doon, pati yung mga bagay na mubah o hindi na kabilang sa tinatawag na pagsamba, ito ay naitala pa rin at naisulat ng mga sahaba dahil sa sobrang pagmamahal sa propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at pagkilala sa kanya bilang huling sugo na isa sa mga pinakadakilang pundasyon ng pananampalataya natin bilang Muslim. Kung titignan natin ang hadith, binanggit kung paano mag-smile o paano mag-smile ang propeta, paano ngumiti ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kung paano siya umupo, paano siya lumakad, kung paano siya magalit. Ang lahat ng ito ay naitala at ito ay hindi na kabilang sa pagsamba. Ito ay
natural na aksyon at gawain ng Propeta Muhammad bilang isang tao. Ngunit naitala pa rin ito at isinalaysay pa rin ng mga sahaba sa atin bilang pagpapakita ng pagmamahal at pagdakila sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at pangangalaga sa kanyang katuruan. So ang Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ang ating gabay dito sa mundo upang makuha natin ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at magtagumpay sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtagumpay sa mundo lalong-lalo na sa huling araw. Kaya binanggit dito ng may akda, faman ata'ahu, sino man ang sumunod sa katuruan ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, siya ay makakapasok sa paraiso ng Allah. Waman asahu dakhalan nara, at sino man ang sumuway sa katuruan ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, siya ay makakapasok sa impyerno. Ating nabanggit nung una na mayroong apat na bagay na isinasaalang-alang bilang pagkilala sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang una na ating binanggit ay tasdiquhu fima akhbara. Ibig sabihin, ang ganap na ang ganap na pagkilala o kaya to believe in his words or in his speech. Tasdiquhu fima akhbara, paniniwala, ang ganap na paniniwala sa lahat ng sinabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ito man ay may kaugnayan sa nakaraang panahon sa mga naunang propeta o kaya sa mga magaganap sa hinaharap, gaya ng binanggit ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kailangan natin itong paniwalaan. Pangalawa, ta'atuhu fima akhbara, ta'atuhu fima amara. Ibig sabihin, ang pagsunod sa anumang kanyang pinag-utos. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, at paglayo mula sa lahat ng kanyang ipinagbabawal. Ang pang-apat, an la yu'badullahu illa bima syara', at hindi natin sasambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan na hindi itinuro ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So ito yung apat na bagay na ating isinasaalang-alang bilang pananampalataya at pagkilala na ang Muhammad ang huling propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit, ano ang dalil, ano ang basehan natin na kung sino man ang sumunod sa Propeta Muhammad ay makakapasok sa paraiso at sino man ang susuway sa kanyang katuruan ay makakapasok sa impyerno. Ito yung dalil na ating naging basehan sa ating pananampalataya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulah fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhan wabila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katunayan na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang kanyang propeta upang maging saksi sa atin, gaya ng pagsugo ng Allah sa Firaun at sa kanyang tauhan, gaya ng pagsugo ng Allah kay Musa alayhi salam kay Firaun. Fa'asa Firaunur rasula, ngunit sinuway ng Firaun ang katuruan o ang panawagan ng propeta Musa alayhi salam kasama na ang kanyang kapatid na si Nabiullah Harun. Fa'akhadnahu, siya ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, akhdhan wabila, ng napakatinding parusa. Ang pangalawang bagay na obligado sa atin na pag-aralan ay annallaha la yarda, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi malulugod at hindi gugustuhin ng Allah an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Hindi malulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala sa sinuman na magtambal sa kanya sa anumang uri ng pagsamba. La malakun muqarrabun, maging ito man ay anghel na malapit sa Allah gaya ng Jibril alayhis salam o mga anghel na tagapagbuhat ng kanyang arsh o ang Israfil, ang Mikail. Wala nabiyun mursalun. Gayon din, hindi rin pwedeng gawing tagapamagitan ang kanyang mga pinakamainam na nilikhang tao, ang kanyang mga isinugo at ang kanyang mga propeta. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng katuruan na ibinanggit sa Quran sa tamang paraan ng pagsamba
ay itinuro sa atin na hindi natin kailangan ng tagapamagitan sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng pagdua o kaya'y panalangin sa kung anumang bagay o anumang pagkakataon na nais natin manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi natin kailangan idaan ito sa kanino man. Tayo mismo ang mananalangin para sa ating sarili. Ngunit hindi naman ipinagbawal sa Islam na humingi ng nautusan ang ibang tao na manalangin para sa atin. Yun ay pinahihintulutan dahil ginagawa ito ng mga sahaba ridwanullahi alaihim na kung saan ay sa tuwing nakakakita sila ng kanilang mga kasamahan na sa kanilang paningin na siya ay isang righteous person o kaya ay mayroong matatag at malakas sa pananampalataya, ay nagpapatulong siya dito na humingi sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya. Ganon din ang ginawa ng Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sa tito o uncle ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nung sila ay nagsalatul istisqa o kaya humingi ng ulan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag nakakarinig tayo ng ganitong salita na sinasabi, huwag mo akong kalimutan sa iyong panalangin, ay yun ay pinahihintulutan ng Islam. Ngunit ang pinagbabawal doon ay kung idadaan pa natin ang ating panalangin sa Kanya. Tapos siya yung magiging tagapamagitan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay pinagbabawal ng relihiyong Islam. Sapagkat ang anumang uri ng pagsamba ay hindi kinakailangan ng tagapamagitan. Gayon din sa tauba, ang paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kasalanang nagawa. Hindi natin kailangan na magkumpisal, pumunta sa pari at sabihin na ganito ang aking kasalanan, ganito ganyan ang aking mga nagawa, ganito ganyan mayroon akong mga pagkukulang. Sa mga Kristiyano ay mayroon silang paniniwala na kung ang isang kasalanan ay ikinumpisal, ito ay papatawarin ng Panginoon. Ngunit ating pakakatandaan na ang paghingi ng kapatawaran sa Allah, ang pagtauba, ang istighfar, ito ay isang uri ng pagsamba. At hindi natin kailangan ng tagapamagitan upang patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang ating kasalanan ay sa Allah, gaya ng may nakaligtaang pagsamba o kaya mayroong kasalanang nagawa, kailangan direkta tayong humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin kailangan ng imam, hindi natin kailangan ng sinuman upang patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala ay direkta nating idulong ang ating panalangin sa Kanya at humingi ng Kanyang kapatawaran, at yun ay kanais-nais sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dalil na hindi tayo maaring magtambal sa Allah? Napakaraming dalil. Ngunit binanggit lamang dito ng may akda ng musannif ang isang dalil. Ang sabi sa Quran, wa annal masajida, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. At ang kalupaan, ang masjid dito ay tinutukoy ang lahat ng kalupaan ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lumikha sa kanya ay ang Allah, fala tad'u ma'allahi ahadan, at huwag kayong humingi at manalangin na may pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlo na ating binanggit na kung saan ay tumagal ang ating usapin dito ay yung tinatawag na alwala wal bara, o yung alwala, ito yung pagmamahal sa kapwa natin mananampalataya base sa antas na kanyang pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkamuhi sa lahat ng uri ng pagtatambal o shirk sa Allah subhanahu wa ta'ala, at paglayo mula sa lahat ng mga makabagong pamamaraan ng pagsamba, yung tinatawag na bid'ah, na walang dalil o kaya hindi nabanggit ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ang paraang ito. So yon ay ating binanggit. So dito bilang pagbabalik aral, sinabi ng may akda, annaman ata'ar rasula, sino man ang sumunod sa propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tumalima sa kanyang katuruan, wa wahhadallaha,
at sino man ang inisa niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba, la yajuzu lahu. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, kung ikaw ay isang tunay na Muslim na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala sa Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la yajuzu lahu, hindi hindi maaaring muwala man haddallaha wa rasulah. Hindi mo maaaring mahalin ang mga tao na sumuway sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana akraba karibin, kahit ito man ay malapit sa iyo, ibig sabihin parte ng pamilya mo. Sheikh Misail, merong mag-out dahil hindi daw niya narinig yung audio. Paki-assist na lang sa pagpasok niya muli nang sa gayon ay hindi maputol yung kanyang pakikinig sa ating lesson. Marahil ay mahina yung kanyang signal. So ang nabanggit natin noong una na ang uri o kaya ang pagmamahal na maaari nating ibigay sa mga miyembro ng ibang relihiyon ay kung sila ay parte ng ating pamilya. Ito yung tinatawag na al-mahabbatu tabi'iyya, ibig sabihin ang natural na pagmamahal bilang isang anak sa kanyang magulang, maging Kristiyano man ang kanyang magulang o mapaanong relihiyon pa man, kailangan niya itong mahalin bilang kanyang magulang. Ganon din ang kanyang mga kapatid, kanyang mga kamag-anak. Kahit iba-iba yung kanilang relihiyon. Ngunit ang tinutukoy dito na hindi maaaring mahalin ng isang mananampalataya ang hindi Muslim ay yung pagmamahal dahil sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi kapag nakita mo silang nagse-celebrate ng Christmas, hindi ka pwedeng makiisa sa kanila. Kapag sila ay nagpipiesta o kaya dinadakila nila yung kanilang mga santo, hindi ka pwedeng sumama sa kanila bilang pagpapakita daw, lagyan natin ng daw, bilang pagpapakita daw ng respeto. Hindi po ganon yung Islam. Hindi po respeto yon sa Islam. Ang pananahimik sa isang kasinungalingan ay isang kasalanan. Ang pananahimik sa bagay na kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isang malaking kasalanan. Kung ikaw ay may kakayahan na magsalita sa maayos na paraan na parang hindi terrorist yung approach dahil ang Islam ay hindi terrorist, kailangan sa isang malumanay na pamamaraan ay ipahayag mo sa kanila ang katuruan ng Islam. Gaya ng ginawa ng Nabi Allah Ibrahim a.s. Nung sinabi niya sa kanyang ama na ang mga santo na ginagawa ng kanyang tatay, dahil ang tatay ng Nabi Allah Ibrahim ay isang tagagawa ng santo, ng mga estatwa na dinadakila ng kanilang barangay o kay community sa kanilang kapanahunan. Nung nakita ito ng Ibrahim alayhis salam, pinagbawalan niya at binalaan niya ang kanyang tatay hinggil dito sa isang malumanay at mabuting paraan. Ngunit dahil hindi ito natanggap ng kanyang tatay, ay itinakwil siya at pinaalis mula sa bayan kung saan siya sinilang at pinanganak. So ang dalil dito, gaya ng ating binasa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Sa pagsasaling wika o translation ng mga aya, ay mayroon akong ire-recommenda sa inyo na i-send ko yung picture sa ating GC nang sa gayon ay ma-download ninyo yung apps na ito na aming ginagamit paminsan sa pagsasaling wika. At napakasimple ng pagsalin ng kahulugan ng Quran sa pinakamalapit na salita sa Filipino. So, ngayon dadako tayo inshallah sa bagong aralin. Sheikh Misail, nariyan po ba kayo? Pwedeng paki-flash yung kasunod na pahina.
Tapos na po tayo dyan. Kasunod po. Okay. Dadako tayo ngayon sa bagong aralin. Bismillah. I'lam arshadakallahu li ta'atihi. Babasahin ko muna. قال المصنف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Ngayon ang dadako tayo sa bagong aralin. Sinabi ng may akda, i'lam, pakaalaman mo, arshadakallahu li ta'atihi, naway gabayan ka ng Allah sa pagsunod sa kanyang kautusan, anal hanifiya. Ang hanifiya, hindi hanafiya, ngunit hanifiya. Ang hanifiya, ito ang tawag sa relihiyon ng Ibrahim alayhis salam. Sabi dito, annal hanifiya, millata Ibrahim. Ang ibig sabihin ng milla, ibig sabihin relihiyon ng Ibrahim alayhis salam. Ang hanifiya ay tumutukoy sa dalisay na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, gaya ng ating palaging binabanggit, ang lahat ng mga propeta, ang lahat ng mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isa lang ang kanilang katuruan. Isa lang ang relihiyon na kanilang pinapahayag sa kanilang mga nasyon. At yun ang ganap at dalisay na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaiba man ang pangalan ng kanilang relihiyon, sa katawagan magkaiba. Ngunit sa konteksto o yung nilalaman ng kanilang katuruan, ang lahat ng ito ay patungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Maging si Propeta Musa alayhis salam, Propeta Isa alayhis salam, Propeta David, Propeta Dawud, Propeta Sulaiman o tinatawag na Solomon at iba pang mga propeta. Ang lahat ng mga sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iisa lang ang kanilang panawagan at katuruan, isa lang ang kanilang itinuturo at kanilang ipinapahayag sa kanilang mga tagasunod at yun ay ang dalisay na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang halong pagtatambal. Ang Ibrahim, ibig sabihin, sa pinaka maikling pagpapaliwanag, ang lahat ng mga propeta at ang lahat ng mga tagasunod nila ay mga Muslim. Yon ang dapat nating tandaan na ang lahat ng mga propeta at ng kanilang mga tagasunod ay mga Muslim. Magkaiba man ang batas hinggil sa magkaiba man ang batas ng mga propeta, ngunit patungkol sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang katuruan ay iisa lamang. Kaya't ang lahat ng mga propeta at mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakapatid. Ano ang itinuturo ng relihiyon ng Ibrahim alayhis salam? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Yon ay ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa, mukhlishan lahuddin, na may dalisay na pagsamba sa kanya. Ibig sabihin walang halong pagtatambal. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. At ito ang itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga tao. Wa khalaqahum laha, at nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao dito. Gaya natin, tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Babanggitin natin yung aya na tumutukoy hinggil sa reason o kaya'y dahilan ng pagkakalikaas sa tao. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi naglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng jin at ng tao maliban na lamang sa dahilan na upang siya ay sambahin. وَمَا يَعْبُدُونَ. At ang kahulugan ng pagsamba na nabanggit sa aya,
sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay yuwahidun. Ibig sabihin, itangi ang Allah subhanahu wa ta'ala at isahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dalisay na pagsamba sa Allah na walang halong pagtatambal. Wa azamu ma amarallahu bihi, at ang pinakadakila at pinakamalaking iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang nilikha at tauhid. Yun ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinabing tauhid, ito ay tumutukoy sa ifradullahi bil ibada. Ibig sabihin, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Wa azamu ma naha anhu, at ang pinakadakila o pinakamalaking bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha, asyirk. Yan ay ang pagtatambal. Ibig sabihin, kung ang tauhid ang pinakadakila o pinakamalaking kautusan ng Allah sa atin, ang pinakamalaking ipinagbawal naman ay ang pagtatambal o shirk sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ayon sa may akda, sa maikling pagpapaliwanag, ang shirk ay da'watu ghairihi ma'ahu. Ibig sabihin, ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at na mayroong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na may kasamang pagtatambal. So ito ay napakalaking kasalanan. Ating nabanggit nung una na mayroong 7 malaking kasalanan na nabanggit sa hadith at tinatawag itong sab'ul mubiqat. Ibig sabihin 7 malaking kasalanan. Ngunit marami ang malalaking kasalanan. Ngunit sa lahat ng pinakamalaki ay ito ang pinakamalaki sa lahat. Ang una na binanggit ng mga ulama ay ang asyirk o ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawa ay uququl walidain. Ibig sabihin ang paglaban o pagpapakita ng masamang asal sa magulang. Gaya ng lalabanan mo ang iyong magulang o magsasalita ka ng masama sa kanila o kaya hindi ka susunod sa kanilang pinag-uutos. Ito ang ikalawang pinakamalaking kasalanan. Ang pangatlo ay ang as-sihir o ang paggamit ng ng itim na mahika. Ang pang-apat ay yung aklu malilyatim. Ang pang-apat ay katlun nafs, ibig sabihin ang pagpatay. Ang panglima, ang papatay ng tao ay ang pagpatay sa tao ay isang malaking kasalanan. Ang panglima ay aklu malilyatim, ibig sabihin kakain ka mula sa pera ng ulilang bata na namatayan ng magulang at mayroong naiwang yaman sa kanya at nag-take opportunity yung mga family na kumupkop sa kanya dahil siya ay mayroong pera na naiwan ng kanyang mga magulang. Ito ay napakalaking kasalanan. Ang pang-anim ay aklu riba o ang pagkain o pag-benefit mula sa bunga ng tinatawag na 5-6 o yung tinatawag na riba. So ang pang-7 na binanggit ng mga ulama, yung at-tawalli yawm az-zahaf. Ang pang-8 ay qadful mu'minatil muhsinat al-ghafilat. Ang pang-8 na binanggit ng mga ulama ay yung babae na mapababae man ito o lalaki. At pagbibintangan mo siya na siya ay gumawa ng karumal-dumal na gawain. Yung pakikipagtalik sa iba na hindi niya asawa. O pagbibintang na siya ay gumawa ng kalapastanganan, ito ay napakalaking kasalanan. At ano ang dalil na ang tauhid ang pinakadakilang kautusan at ang shirk ang pinakadakilang pinakamalaking pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dalil, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ang kahulugan ng aya, sambahin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala nang nag-iisa na walang katambal, wala tusyriku bihi syai'an, at huwag kayong magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang uri ng pagsamba. Mapamaliit man ito o malaking uri ng pagsamba, ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na magtambal tayo sa kanya dahil ang ibada, ang pagsamba, ito ay karapatan
na natatangi at iniuukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza qila laka, ngayon dadako tayo sa ibang aralin, sa kasunod na aralin. Fa idza qila lak, kung ikaw ay tatanungin, ayon dito, kung ikaw ay tatanungin, mal usul thalatha, ano ang tatlong pundasyon ng pananampalataya allati yajibu alal insan ma'rifatuha, na obligado sa tao na pag-aralan ito? Faqul, sabihin mo, kung ikaw ay tatanungin kung ano yung tatlong pinakamalaking pundasyon ng pananampalataya na kailangan mong pag-aralan at isabuhay. Ang una ay ma'rifatul abdi rabbahu, ang pagkilala ng alipin sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin, kailangan nating malaman ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga katangian at magagandang pangalan at mga dakilang katangian, nang sa gayon ay maisagawa natin ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, wadinahu, at kailangan nating pag-aralan ang relihiyong Islam. Gaya ng ating binanggit, ang Islam ay nag-uutos ng surrender. Ibig sabihin, pagtalima sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ngunit iniutos sa atin na kailangan nating pag-aralan ang relihiyong Islam sapagkat ang pagsunod at pagtalima ay hindi isang uri ng na tinatawag na bulag na pagsunod. Hindi po ganoon. Dahil mayroong mga tagapagsalita at nagpapalaganap ng relihiyong Islam na kung saan ay mali ang kanilang katuruan. So bilang isang Muslim, obligado sa iyo na protektahan mo ang iyong relihiyon. Obligado sa iyo na protektahan mo ang iyong pananampalataya bilang sa paraan ng pag-aaral at pananaliksik. Hindi mo gagawing basis ang mga vlogs na naririnig mo o kaya ibang mga nakikita sa YouTube o Facebook, dahil gaya ng ating palaging binabanggit, sa ating panahon na kung saan ay napakalawak na ng pagbabago sa teknolohiya, maraming mga tao ang pumapasok sa larangan ng da'wah at pagpapalaganap ng kaalaman na kung saan ay mali ang kanilang pananaw at pagkakaintindi sa relihiyon. Kaya hindi kailanman magiging basis ang pag-aaral sa YouTube, ang pag-aaral sa Facebook o pakikinig sa mga iba't ibang vlogs o kaya iba't ibang mga da'wa pages, dahil kailangan nating maging mapanuri, kailangan nating maging maingat, dahil may mga tagapagsalita o may mga dai o kaya nagpapalaganap ng katuruan ng Islam na napakagaling nilang magsalita. May mga tao na naiengganyo kang pakinggan ang kanilang mga itinuturo dahil napakagaling nila, napaka-articulate at napakalinaw ng kanilang pagpapaliwanag. Ngunit sila ay membro ng ibang sekta at hindi sekta ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kaya kailangan nating maging maingat at kailangan nating pag-aralan ang Islam ng masusi, nang sa gayon ay hindi magkamali o hindi masira ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. At kailangan din nating malaman ang katuruan ng propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kung paano ang pamumuhay ng propeta Muhammad, ang pinakadakilang tao na yumapak sa mundo, ang pinakahuling propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, dadako tayo sa unang pundasyon na binanggit, at yun ay ang ma'rifatul abdi rabbahu. Paki-flash po, Sheikh Mishael, yung kasunod na pahina. Ngayon, dadako tayo dito, at ito yung binabanggit natin palagi, ito yung tinatawag na al-usul al-thalatha o yung tatlong haligi o pundasyon ng pananampalataya. Mayroon tayong 6 na pundasyon ng pananampalataya. Yun ay ang al-imanu billahi, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala.
wa malaikatihi, paniniwala sa kanyang mga anghel, wa kutubihi, paniniwala sa mga banal na kasulatan, wa rusulihi, at pananampalataya sa huling propeta at sa mga propeta na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhiri, at paniniwala na mayroong huling araw o araw ng paghuhukom, wal qadari khairihi wa syarrihi, at paniniwala sa kapalaran, maging maganda man ito o masama, ang kapalaran ng bawat isa ay naisulat na at naisulat na ito sa Lauhil Mahfuz 50,000 taon, 50 years, 50,000 years bago pa nilikha ang mundo. Yun ang nabanggit sa hadith. Ngayon, ang usulul thalatha, ito yung tatlong pinakamalaking bagay na kailangan nating malaman dahil ang lahat ng ibang pundasyon ng pananampalataya ay mayroong kaugnayan dito at mababanggit pa rin. Ngunit bakit ito lamang ang isinulat ng may akda? Dahil gaya ng ating binanggit nung unang pagtalakay natin, ito yung tatlong bagay na itatanong sa loob ng libingan, sa loob ng puntod natin. Ito yung bagay na tatanungin ng anghel kapag iniwan na tayo ng ating mga mahal sa buhay. Ngayon, samahan ninyo ako at ating basahin at pag-aralan ang mga importanteng bagay na binanggit dito ng may akda. Ang una, al-aslul awwal, ang unang pundasyon o unang haligi ng pananampalataya. Fa-idha qila laka, qala al-musannif rahimahullah, fa-idha qila lak, kung ikaw ay tatanungin, man rabbuk, sino ang iyong Panginoon? Bilang isang Muslim, kailangan nating malaman kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga pangalan at katangian. Nang sa gayon ay hindi natin maihalin tulad ang ating Panginoon sa tao gaya ng ginagawa ng mga Kristiyano na kung saan ay ginawa nila ang katauhan ng Panginoon sa katauhan ng isang nilikha. Dahil kahit sila ay mismong mga Kristiyano ay mayroong iba't ibang paniniwala. Mayroon sa kanila na naniniwala na ang Jesus ang Panginoon. Mayroon sa kanila na naniniwala na ang Jesus ay anak ng Panginoon. Mayroon din sa kanila na naniniwala na ang anak, ang ama at ang Espiritu Santo ay isa lamang. Mayroon din sa kanila na naniniwala na ang Panginoon ay may tatlong katauhan at yun ay ang Espiritu Santo, ang anak at ang Jesus. So ginawa nilang katangian, ang katangian ng Panginoon ay ginawa nilang katangian ng isang tao. Ngunit ang Muslim ay hindi ganon. Hindi bulag ang ating pananampalataya. Kaya iniutos sa atin na manaliksik. Nang sa gayon ay maitama natin at ma-filter natin. Ibig sabihin, masuri natin kung ano yung tama sa hindi. Dahil gaya ng sinabi ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu ummati ila 73 firqah. At mababahagi ang aking ang aking nasyon sa 73 grupo. At lahat ng ito ay claiming o kaya ay kanilang kine-claim na sila yung nasa matuwid at tamang pananampalataya. So paano natin masusuri? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Ang sino man na ang kaniyang paniniwala at pananampalataya ay gaya ng pananampalataya ng Propeta Muhammad at ng kaniyang mga sahaba. Kaya't napaka-importante na malaman natin ang pagpapaliwanag ng mga sahaba hinggil sa tafsir ng Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano yung ninanais ng propeta o yung kahulugan ng kanyang sinabi. Nang sa gayon ay hindi tayo maligaw at mapasama sa 72 grupo na itatapon sa naglalagablab na impyerno dahil mali ang kanilang pag-unawa sa relihiyong Islam. Fa-idha qila laka, kung ikaw ay tatanungin, man rabbuk, sino ang iyong Panginoon? Faqul, yung sabihin,
Rabbi Allah, ang aking Panginoon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit natin na ang Allah ay mayroong 99 na magagandang pangalan at katangian. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ng kanyang pangalan ay ang Allah. Ang Allah. Fakul, sabihin mo na ang Rabbi, ang aking Panginoon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi Rabbani, na siyang nagbiyaya, lumikha, naggabay sa akin at tagapangasiwa ng lahat ng bagay. Ayon sa mga taga-saling wika, ang salitang Rab o Panginoon, ito ay isa lamang sa maraming kahulugan ng Rab. Ang Rab ay sakop nito o nagtataglay ito ng maraming kahulugan. Ibig sabihin hindi lamang ito nangangahulugan ng Panginoon. Nangangahulugan din ito ng tagapagbiyaya, nangangahulugan din ito ng tagapangasiwa at marami pang bagay. Ngunit ang pinakamalapit sa lahat ay ang tagapagbiyaya o kaya'y tagapaglikha o kaya'y tagapangasiwa. Ito yung mga malalapit na kahulugan. So sabihin mo na ang Allah ang aking tagapaglikha, ang tagapangasiwa ng lahat ng bagay at tagapagbiyaya. Wa rabba jami'al alamin bini'amihi, at siya ang nangasiwa sa lahat ng kanyang nilikha bini'amihi sa pamamagitan ng mga biyaya na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nabanggit ang salitang alam. Ating mababanggit sa susunod na mga aralin na ang salitang alam ay nangangahulugan sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng bituin, ang araw, ang buwan, ang oras, ang panahon, ang hangin, ang lahat ng nasa kalupaan, ang lahat ng nasa kalangitan, ang lahat ng nasa kalawakan, ito ay tinatawag na alam. At tayo bilang nilikha ng Allah ay kabilang sa tinatawag na alam. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala na tagapaglikha ay hindi pasok sa tinatawag na alam dahil ang Allah ang lumikha at gaya ng ating palaging binabanggit na ang al-khaliqu ba'inun an makhluqihi. Ibig sabihin, magkahiwalay ang nilikha, ang tagapaglikha mula sa kanyang mga nilikha. Wa huwa ma'budi. At yung sabihin na ang Allah ang aking ma'bud. Ibig sabihin ang Allah ang aking sasambahin. Laysa li ma'budun siwahu. At wala na akong ibang sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi nating binabanggit ang basis dahil kailangan mayroong basehan ang ating pananampalataya mula sa Quran. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang alhamdulillah, ito ay ang pagpupuri na may kasamang pagmamahal at kagalakan. Ang pinakamataas na pagpupuri na may kasamang kagalakan at pagmamahal sa Allah ay tanging iniuukol lamang sa ang lahat ng papuri at pasasalamat ay iniuukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin, na tagapaglikha ng sanlibutan. Wa kullu ma siwallahi alamun, ang lahat ng maliban sa Allah ay tinatawag na alam, gaya ng araw, gaya ng bituin, ang hangin, ang pitong palapag ng kalangitan at ang lahat ng napaloob dito gaya ng mga anghel na itinilaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawag na alam. Ibig sabihin, kullu ma siwallah, ang lahat, kullu ma, ang lahat ng anuman siwallah, maliban sa Allah ay tinatawag na alam. Ibig sabihin ng Allah ay hindi kabilang sa o hindi nakahanay sa alam dahil siya ang tagapaglikha, ang Allah ang tagapaglikha. Wa ana wahidun, at ako wa ana wahidun ay isa o kabilang sa tinatawag na min dhalikal alam. So tayo at ang lahat ng bagay na nilikha ng Allah ang nakikita ng dalawang mata at hindi ang lahat ng naabutan ng dunong o kaalaman ng tao at ang mga hindi pa naabutan o nadiskubre ng kaalaman ng tao, ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang lahat ng ito ay nakapaloob sa tinatawag na alam. Fa idza qila laka, kung ikaw ay tatanungin, bima arafta rabbaka, paano mo nakilala ang iyong Panginoon? Dahil ang ating pinag-uusapan ay pananampalataya,
Hindi po tayo gaya ng mga Western na sinasabi nila to see is to believe. Kailangan mo munang makita upang ikaw ay maniwala. Ngunit tayong mga Muslim, ang ating paniniwala ay to believe is to see. Kapag ikaw ay nanampalataya, makikita mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa huling araw. Ngunit hindi dito sa mundo. Kahit ang pinakamamahal na propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay iniangat ng Jibril alaihi salam hanggang sa nakausap niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at inobliga sa kanya ang 5 pagdarasal sa gabi at araw, hindi siya binigyan ng pagkakataon na makita ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, gaya ng nabanggit ng Aisha radhiyallahu anha at ng iba pang mga sahaba. Ang Musa alayhi salam, minsan ay hiningi niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na gusto niyang makita ang Allah. Ngunit hindi kinaya ng Musa alayhi salam. Ang sabi niya sa Surah Taha o Maryam, ang sabi ng Allah, فَإِنِ اسْتَقَرَّ الْجَبَلُ فَسَوْفَ تَرَانِي. Kung hindi magiging alikabok ang bundok, makikita mo ako, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ, at nung sisimulan na ng Allah, na ipapakita na ng Allah ang kanyang dhat, ay naging alikabok ang bundok, وَخَرَّ مُوسَى صَائِقًا, at ang Musa alayhi salam ay hinimatay. Ang nakita lamang niya ay yung liwanag na ginawang pagitan ng Allah ng kanyang sarili at ng kanyang mga nilikha. At hindi pa ang dhat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o yung mismong sarili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit hindi ito nakaya ng Musa at siya ay hinimatay. Dahil ang ating katawan at lahat ng bagay na nilikha ng Allah sa ating mga sarili ay hindi kayang tignan ang dhat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maliban na lamang sa Yaumul Akhirah o sa araw ng paghukom, na kung saan ay sinabi ng Allah, Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahar wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghukom, tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Papalitan ng Allah ang lupa at ang kalangitan sa araw ng paghukom. Hindi na ang lupa na ating ginagalawan, ang lupa na ating makikita sa araw ng paghukom. Ngayon din yung kalangitan na ating tinitignan. Iba na yung langit na ating makikita sa araw ng paghukom. Ibig sabihin, papalitan ng Allah ang lahat mula sa dati nitong ayos, nang sa gayon ay hindi ito masira kapag magpapakita na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng kanyang mga nilikha. At ito ang ating pinaniniwalaan dahil ito ang binanggit ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sa hadith, gayon din sa aya na ating binanggit kanina na matatagpuan sa Surah Taha. So kapag ikaw ay tatanungin, bima arafta rabbak, paano mo nakilala ang iyong Panginoon? Fakul, yung sabihin, bi ayatihi wa makhluqatihi, sa pamamagitan ng kanyang mga palatandaan. Ang aya, ibig sabihin mga palatandaan. Wa makhluqatihi, at sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Ito yung dalawang bagay na ating, dahil hindi natin maaring makita ang Allah dito sa mundo. Kahit pa ang mga propeta ay hindi iginawad sa kanila ang pagkakataon na makita ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mundo. Paano na lamang tayo na napakasimpleng tao lamang tayo. Tayo ay tagasunod lamang ng Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ngunit binigyan pa rin tayo ng Allah ng dalawang bagay nang sa gayon ay makita, nang sa gayon ay ma-prove natin at mapatunayan natin na mayroong Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga palatandaan, ayat, wa makhluqat, at ng kanyang mga nilikha. Wa min ayatihi, mula sa mga palatandaan ng Allah, al-layl, ang gabi, wan nahar, ang araw, ash-shams, ang sun, ang araw, ang al-layl, ang gabi, ang nahar ay ang umaga, ash-shams, ang araw, al-qamaru, ang buwan. Na ating napag-aralan sa siyensa na napakalayo ng araw mula sa mundo. At ang araw ay na sobrang laki. Ngunit
napakaliit lamang ito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ang Allah ang lumikha sa kanya. Ang presisyon, ang accuracy ng pagpapalit ng gabi at ng araw. Kahit halimbawa humaba ang gabi o mahaba yung umaga, hindi kailanman magtatagpo ang araw at ang gabi. Kahit yung eclipse, hindi pa rin magkakalapit yung buwan at yung araw. Nagkakaroon lamang ng eclipse dahil yung position ng buwan ay mapupunta doon sa exact position ng araw. Kaya makikita ito na parang maitim at matatabunan yung liwanag na binibigay ng araw sa mundo. Ngunit hindi magtatagpo ang dalawa at hindi magkakalapit. Ito ay palatandaan kung gaano ka-precise at accurate yung pagpapalit ng oras. Hindi ito kailanman nagkaroon ng kamalian dahil ito ay nagpapahiwatig na mayroong lumikha sa kanya at mayroong nag-uutos at mayroong gumagabay sa kanya at mayroong nagpre-preserve at nangangalaga dito at yun ay ang Panginoon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tamang init na binibigay lamang ng araw at ang distansya, ang eksaktong precise at accurate na distansya ng araw mula sa mundo. Gayon din yung buwan, yung exact precision ng layo, yung distance ng buwan mula sa mundo upang mabigyan ng mabuting pamumuhay ang mga tao sa mundo. Hindi kailanman naging malapit ang buwan o lumapit talaga ito sa mundo. Gayon din yung araw. Dahil mayroong nagkokontrol at nangangalaga dito. Mayroong tagapangasiwa dito sa kanyang mga nilikha o palatandaan na binigay sa atin at yun ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So paano na lamang kung gaya ng sinasabi ng mga scientists that everything was formed due to nature, sinasabi nila na nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng lahat dahil it was because of the nature of the law of the nature. So it's the nature itself that creates this. Ngunit yun ay isang kasinungalingan. Kahit yung puno, kapag puputulin mo at iiwan mo dyan, magiging table ba? Magiging magpo-produce ba ito ng iba? Hindi. Dahil alam natin na kung hindi gagalawin ang isang bagay, ay hindi ito magpo-produce ng ibang product. Halimbawa kahit yung ginagawa nilang surrogacy, yung mayroong tinatawag na test tube baby. Napakaraming tryout na ginagawa upang mag-success. Ngunit kung iiwan mo lang dyan yung semen ng lalaki at ng babae, at magiging baby ba yun? Hindi. Dahil hindi ganon ang paraan na nilikha ng Allah ang tao. So kailangan itong dumaan sa nanay at ang sinapupunan ng nanay ang magiging tahanan ng bata. So isang napakalaking kasinungalingan. Nung nag-aaral pa ako nung college, way back 2014, 15, nasa second year college ako nung time na yon. Mayroong mga video na pinapakita sa amin na by 2020, mauubos na daw ang isda. By 2025, mawawala na yung ibang mga rivers, lakes. Yun yung mga pinaniniwala ng mga scientists dahil karamihan sa kanila ay 80s. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na mayroong tagapaglikha. Ngunit nangyari ba? Wala, 2026 na. Hindi pa rin naubos ang isda sa mundo. Ang sinasabi nila mga species na mawawala by 2030 or by 2025, yung mga rivers, lakes, or yung mga mawawalang isla dahil sa pagtaas ng tubig, dahil sa pagkagunaw ng mga glaciers sa Antarctica. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi nangyari dahil mayroong nagkokontrol at mayroong nangangalaga sa nature, sa paraan at proseso ng paggalaw
at pag-process ng lahat ng mga bagay, ito ay ang tagapangalaga nito ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito ay isang patunay na mayroong tagapaglikha at yun ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min makhluqatihi, isa pa sa mga basis natin na mayroong Panginoon, wa min makhluqatihi, mula sa kanyang mga nilikha, as-samawati was-sab'u, ang 7 palapag ng kalangitan, wa man fihinna, at ang lahat ng nasa loob nito. Ang mga celestial bodies, ang meteors, ang mga floating, ang lahat-lahat na nasa loob ng bawat palapag ng kalangitan, wal aradun, at ng 7 palapag ng lupa, wal araduna sab'u, ang 7 palapag ng kalupaan, wa man fihinna, at ang lahat ng nasa loob ng lupa, wa ma bainahuma, at ang lahat ng nasa pagitan nito. Ang lahat ng ito ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magpapatunay na mayroong tagapaglikha, at yun ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, ang dalil, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sheikh Misail, pwede mo bang ipakita yung dalil, yung buong paragraph ng dalil? Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayatihi, mula sa kanyang mga palatandaan, al-laylu, ang gabi, wan nahar, at ang umaga, wasyamsu wal qamar, at ang araw, at gayon din ang buwan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, at huwag kayong magpatira pa sa araw at sa buwan. Wasjudu lillah, at magpatira pa lamang kayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang lumikha sa kanila. In kuntum iyyahu ta'budun, kung tunay na kayo ay nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gayon din, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa 'alal arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hafitha wash-shamsa wal qamara wan-nujumu musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sa pinakamalapit na kahulugan nito, sinabi ng Allah na katunayan, ang inyong Panginoon, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang lumikha sa kalangitan at kalupaan, fi 6 ayyam, sa loob lamang ng 6 na araw. Ngunit ating tatandaan na ang araw na binanggit dito ay hindi araw na gaya ng araw na ating alam. Dahil nung nilikha ng Allah ang 7 palapag ng kalupaan at kalangitan, wala pang araw at wala pang buwan. Kaya't nangangahulugan ito, gaya ng nabanggit ng Imam Ash-Shawkani rahimahullah sa kanyang tafsir, na ang 6 na araw na binanggit dito ay hindi gaya ng araw na ating alam sa ating panahon ngayon, na kung saan ay lulubog ang araw at lalabas ang buwan, at lulubog ang buwan at lalabas ang araw. So ganun yung counting, 24 hours. So hindi 24 hours yung minimin dito. Ito yung araw na kung saan ay hindi pa nilikha ang araw at ang buwan, ang gabi at ang umaga, nung nilikha ng Allah ang 7 palapag ng kalangitan at ng kalupaan. At isa pa sa mga bagay na nais nating bigyan diin, ang Allah ay hindi kailanman makakaramdam ng pagod sa paggawa ng anuman. Hindi gaya ng pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na ang Panginoon sa ika-7 araw ay nagpahinga. Hindi po ganon, dahil sinabi ng Allah sa Ayatul Kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi dadatnan ng sina. Ang ibig sabihin ng sinatun, ito yung unang palatandaan ng antok mula sa pagod. Yung parang gusto mong isara ang yung dalawang mata dahil ikaw ay napapagod. Ito ay tinatawag na sinatun sa Arabic language. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi nakakaramdam ng pagod at hindi daratnan ng antok, wala naman, at hindi matutulog ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang lahat ng nilikha ng Allah ay nakadepende sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin,
nakadepend ang lahat ng creatures sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah ang tagapangasiwa dito at ang tagapangalaga ng kanyang lahat ng mga nilikha. At hindi natin pwedeng iangkop sa ibigay ang hindi natin pwedeng i-describe ang Allah subhanahu wa ta'ala gaya ng pagkaka-describe natin sa anumang uri ng nilikha ng Allah. Dahil ang katangian ng Allah ay iba mula sa katangian ng kanyang mga nilikha. Warabbu huwal ma'bud, at ang Panginoon, ar-Rabbu, ang Panginoon huwal ma'bud. Siya lamang ang dapat na sambahin. Hanggang dito na lamang insyaallah. Naway napulutan natin ng aral ang hapong ito, at naway pagpalain ng Allah subhanahu wa ta'ala at kantimpalaan ang ating pag-aaral, at naway patuloy tayong gabayan ng Allah at gawing madali sa atin ang lahat, nang sa gayon ay maipagpatuloy natin ang ating pag-aaral kahit napakarami ng ating mga ginagawa. Naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating kakulangan, at naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipasok niya sa kanyang habag. Kung wala ng katanungan ay aking isasara na ang sesyong ito, at insyaallah sa darating na Wednesday this week ay ipagpapatuloy natin ang aralin sa tinatawag na may kaugnayan sa unang pundasyon ng pananampalataya o haligi ng pananampalataya, at ang yun ay ang pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kung mayroong mga katanungan ay bibigyan ko kayo ng 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos ay isasara na natin, nang sa gayon ay makapagpahinga naman yung nagko-control ng ating MS Teams. Sige po, Jeric. Pwede po kayong magsalita. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matanong ko lang po siya yung for clarification lang siya, no? Like yung pagsabi po ng yung pagsalin po ng, kasi po yung ginagamit natin, narinig ko rin po sa inyo na ang Allah, yung panahon na Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi po ba, Sheikh, kumbaga ang po ba talaga yung ginagamit, Sheikh,